siya makatayo. Tapos talagang hirap na hirap siya. Buti nga umokay, nakapunta doon kasi nag-consult ng problema. Tapos yung kamay niya, di ba, sabi ko naman sa inyo, di ba dati, na-stuck yan. Ngayon siya na-stuck. Talagang pag ginanyan niya, hindi na nababalik. Di ba dati ako ganun din? Pag meron kayong ganyan, sino may mga ganyan na? Ibig sabihin, medyo malakas na uric, malunggay ang sagot dyan. Oo, walang biro. Kaya ngayon, lahat ng pagkain ko may malunggay. Magluluto kami doon, meron kaming alokbate, ang ganda sa dugo. Nagbawas na rin ako ng kanin. Ngayon nga, nanghihina ako kasi hindi ako kumain ng kanin eh. Sabi ko, bigyan niyo ako ng malunggay. Sinabihan nga ako ni Mama, nagkonting nga na naman yun, oatmeal ba? Pero kahit nga daw yun eh. Isang saging lang ako. Ingatan nyo kasi alam nyo pag nagkakaedad, yung puso natin alam mo, mandaraya yan. So anytime pwede kang attack. So far naman po, wala naman akong problema sa puso. Kasi ang ko lang yun, medyo nag-diabetes tayo. No? Diabetic na. Pero ganun pa man, ingat. No? Yun naman ang pinaka-importante, yung puso natin. Kaya bantayan mo yan. No? Ang sabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 8, tignan po natin kapatid. Ganun din po, bantayan natin ang ating spiritual heart. No? Yung puso natin sa spiritual na aspeto. Dahil kapag hindi mo inalagaan ang puso mo, lalo na yung puso mo sa Panginoon, ikaw ay makukuha ng sanlibutan. Di ba? Maaagaw ka, kaya nga, sabi nga, kahit yung pag-ibig mo, pag hindi ka nag-ingat. Hindi mo ginard yung puso mo, mawawala yan. Kukunin yan ng iba. Kaya sabi rito in 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi diyan, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walked about seeking whom he may devour. Panginoon, salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Pagpalain mo po kami, bigyan mo kami ng kaliwanagan sa iyong salita. Ang aming isipan, Panginoon, ay bigyan mo ng katalinuhan upang maunawaan namin ang mga spiritual na mga bagay, mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Alam naman natin, mga kapatid, si Satanas, real yan eh. Totoo yan. Ngayon nga, makikita nyo, grabe ang paggalaw ng dyablo. Marami ngayong mga tao na harap-harapan na nila yung ginagawa ni Satanas, hindi nila makita. In fact, ngayon, tignan mo buong mundo, yung Olympic. Alam nyo ba, yung Olimpiko, galaw ni Satanas po yun. Makikita nyo na, pati yung nakakabayo, yan ay nasa Bible. Tapos yung mga nasa likod niya, mga bansa, makikita nyo, yan na po yung pakiramdam mo, yan po yung paramdam ng dyablo na malapit na po yung one world government. Tapos sige nyo, di ba? Actually, hindi naman po binaboy doon yung Lord's Supper. Talagang ano lang po yun, talagang pinapakita na nila doon. Yung, di ba, mayroon po doong, wag po magagalit na, ma-open po yung gamitin. May babaeng mataba, tapos meron siyang bilog na may tusok-tusok na, yun po ang simbolo ni Satan. Kung makikita ninyo, talagang rampant na pinapakita nila yung, tapos after po nung pagtakbo ng pale horse, pagpunta po doon sa pinaka-main po, doon po yung golden calf, yung malaking baka na ginto. Ano yun? O alam naman niya, sino bang hindi masyado nakakaalam niyang istorya ni Moses? Na nang umakyat siya doon sa Mount Sinai, pagbaba niya, yung mga Israelita sumasamba na sa baka. Idolatry. Ngayon, ayun pa yung ginagawang introduction ng Olympic. Sumasamba sila sa baka. Ano yan?
So, makikita ninyo yung galaw. Sino yung mga direktor niyan? Sino yung mga taong nasa likod niyan? Wala bang ano dyan? Wala bang matino-tino na pagsabihan sila na idolatry yun? You see? So, ibig sabihin, nakikita nyo yung diablo kumikilos na po. At merong isang matinding yung sa talent, Got Talent ba? American Got Talent. Meron doon nag-perform na dalawang magkapatid na mukhang Asian o Chinese or Korean or Japanese. Ang kanilang performance, kapatid, aso o giraffe. Nung nilalagyan ng sombrero, yung parang sombrero na aso, nagiging aso talaga. Talagang kung titignan mo, pati yung parang shape-shifter ba? Ganyan, kasi may mga iba na ngayon, yung mundo talagang nagpapakita na ng mga diabolic, pero hindi nakikita ng mga tao. Kaya the reason why yung simbahan, hindi popular ang church. Kasi ang mundo talagang ang dami ng pang-akit sa tao. Si Satan na dyan, even AI nandiyan dyan na. Nakikita nyo yung mga robot, no? Yung artificial intelligence, mga diabolic na po yan. Mga fallen angels po ang nandiyan sa loob. See? Kaya pag hindi nyo iningatan yung puso ninyo sa Panginoon, kukunin yan. Kukunin yan, mga batid. Sapagkat kung titignan niyo sa sabi ng Bible, seeking whom he may devour. Tinitignan ni Satan kung sino ang sa mga anak niya. No, siyempre, ang lalapain naman ng diablo, yung anak ng Diyos Kung hindi ka anak ng Diyos, walang problema ang diablo sa iyo, hindi ka lalapain yan. Hindi ka agawin yan sa Panginoon. Pero kung kaanak ka ng Diyos, diyan hahanapin niya, titignan niya kung sino sa inyo. Ang mga nangihina, ang mga naiiwan. Kasi kung titignan nyo, kahit manood kayo ng National Geographic, makikita nyo kung paano manghunt yung mga tiger, yung mga leon. Talaga nga abangan ka niyan. Pag nakita niyang mahina ka, nag-iisa ka, lalapain ka niyan. Pag nakita ng diablo yung puso mo mahina at ikay tumitingin-tingin, di ba kaya nga si Eva natukso Dahil nagpakita ng kahinaan sa diablo. Ngayon, sabi, tingnan natin kapatid, ano ang significance of heart? The significance of heart. Sabi kapatid, letter A, guarding your heart is more important than anything else you do. Yung bantayan mo ang iyong puso, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa pang-araw-araw na buhay mo, pinaka-importante na tignan mo palagi yung puso mo. Kung saan nababaling yan. Meron isang sa Chinese siya Una, patingin-tingin lang sa sugal. Kaya nga sa inyo po, huwag kayong kahit po sa cellphone, pag may nag-offer sa inyo mga tong eats, na, may free. Layuan mo na agad yan. Kasi pag hindi mo bantay ang puso mo, mag-a-abs ka niyan, magtataya ka hanggang 500, hanggang 1,000, hanggang 2,000, hanggang sa malulun ka. Meron na talo, kapatid. Ayun, gamitin ko na nga pala, naalala ko ito, mas real pa, yung kliyente ni Attorney Judy. Una, ang negosyo niya, sabi nga sa inyo, ang ganda ng negosyo niya Yung mga relo sa Divisoria, kumikita siya ng a day, 30,000 a day. Ngayon, ano nangyari, nalibang siya, nagkasino. Nung nagkasino siya, una, nanalo siya ng 4 na milyon. Tuwan-tuwa siya. Actually, may condo yan dyan sa sa Rojas. Binenta na Wala na yung asawa niya Siguro, nasa Korea na.
Nung nanalo siya, imbis na okay na, sumabak uli. Alam mo, isang linggo lang ang kwento niya. Natalo siya ng 24 million. Kasi yung puso niya nadaya. Kung minsan nga, di ba, kahit nga may asawa ka, pag nalulung ka sa sugal, iiwanan mo yung asawa mo eh. Nabenta pati titulo niya, pati lupa, ubos lahat ng negosyo ko, mga kapatid. Ang natira lang yung kondo at isang kotse. Kaya guard your heart is more important than anything else. Kasi pag nakita mo yung sarili mo, wala ka na pala sa Panginoon. Kapag nilibang ka ni Satan sa ibang bagay, makikita mo, wala ka na pala sa Panginoon. Kaya nga, di ba, yung ibang mga kabataan, sabi nga sa inyo, iba active sa church, kumakanta sa choir. Dati yung pag-ibig niya, nandun sa Diyos eh. Kahit yung pag-ibig mo sa mga magulang mo, pag-ibig sa pagnanakaw yan. Diba, iba nga nadadaya. Minsan kahit na alam mo na bawal na umibig na unbeliever o nadadala ka. Hanggang sa makita mo sarili mo, wala ka na sa church, wala ka na dyan sa inupuan mo. Bakit? Tinamad ka na eh. Iyon ang i-guard ninyo, no? Huwag kayong tamarin sa pagpunta sa church, sa pagbabasa ng Bible, sa pagkapanalangin, mga kapatid. Guarding your heart is more important than anything else. Your physical heart determines how and what your body can do or cannot do likewise. And your spiritual heart will determine what you will do or what you can't do spiritually. Kaya nga kapag ikaw ang puso mo ay malago sa Panginoon, makita mo, mayabong yan sa gawain. Laging makikita mo yan sa mga activities. Kita nyo, pansinin ninyo yung mga Kristiyano na nawawala na sa Panginoon, iba na yung kanilang puso. Ito, mag-ingat din kayo. Kahit po sa pagninegosyo, kasi minsan kapag nabaling ang isip mo sa pagninegosyo, magiging madamot ka. Kasi, tingnan niya, ito yung ironic. Tingnan mo, pag ikaw sa gawain, yung mga walang negosyo, giver yan. Pero pag nagkaroon ka ng tindahan, lahat titipilin mo na. Kaya nga, minsan kahit ikaw di ka na kumakain, wag lang makuha yung tubo mo eh. Totoo yun. Ikaw mismo, pinagdamutan mo ng sarili mo. Kasi ay, pampuhunan ko na to. Ay, nabaling sa iba yung isip mo. Dapat yung puso mo lagi mong babantayan. Kaya nga minsan, di ba, yung mga negosyante, kahit Sunday, hindi naman na makikita simbahan. Bakit? Nangihinayang sa tubo pag linggo eh. Oh. Pero katotohanan, hindi ka naman papayamanin yan. Diyos naman ang magpapayaman sa iyo kung kalooban niya. Kaya lang, pag nandun ka na, ay sa trabaho mo. Minsan kahit linggo, hindi ka na nakapagsisimba. Mas ipiliin mo na yung trabaho na, bawa, na-assign kapag linggo, wala na. Yung pagsamba mo, nawawala na. You see? Kasi nga, yung pag-ibig mo, tanda mo, yung puso mo, kung saan niya nakatuon, doon papunta ang direksyon ng paa mo. You are what you are. Sabi diyan, you are what your heart is. In Proverbs chapter 23 verse 7, look at your Bible. Ano sabi diyan in Proverbs chapter 23 verse 7? For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Sabi niyan, for as he thinketh in his heart, so is he. Kaya kung anong iniisip mo sa puso mo, yun ka. Kaya makikita mo yung tao, kung yung personality niya, makikita mo kung ano yung nasa puso niya. Kung ano yung mga hilig nito. Yun siya. Kaya pag ang puso mo, makikita mo isang Kristiyano, tama, tignan niyo po. Pumunta ka sa isang bahay, tignan mo kung ano yung meron siya.
Kung ano yung mas maraming bagay sa kanya, yun ang kanyang hilig. Doon nababaling ang kanyang puso. Kaya pagpunta mo sa bahay, mananaman mo yung spiritual man. O, pagpunta mo sa bahay, ano makikita mo? Doon pa lang sa sala, nandoon yung Bible. Kaya pag mahilig sa musika, pag pusak mo, maraming gitara, kung mga instrumento, kasi yun ang puso niya eh. Ngayon, may kita mo rin yung tao kung anong puso niya. Pagpasok mo, maraming nakadisplay ng mga alak. Dahil, pastor, display lang naman, hindi ko na iniinom yan eh. Kahit pa. Kung ano yung mas marami, kahit sa buhay natin, kung ano yung mas maraming activities mo, yun ka. Kaya kung sa isang linggo, may kita mo, empty ang Panginoon, tignan mo sa isang araw, sino mas marami? Sa iniisip mo, yun ka. Kaya nga, di ba, kaya nga, pag kahit nga yung asawa mo, hindi ka na naaalala, ibig sabihin, hindi ka na naiisip. Depende lang kung establish na yung pagmamahalan ninyo. O dahil sa trabaho. Pero kung may opportunity, kapatid, kahit pa paano, igaglance mo, kahit sa Facebook, igaglance mo yung asawa mo. Ngayon, tignan mo kung sino mas marami dun sa cellphone niya. O baka mamaya mas marami yung kachat na iba. Nandun yung puso mo. Kaya ingatan natin, kapatid, you are what your heart is. And in Proverbs chapter 27, verse 19, as in water pace answereth the pace, so the heart of man to man. Kaya napakahalaga, kapatid, ng puso natin, lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Now, number 2 natin, kapatid, the attack of the heart. Ito, kapatid, kasi pag ang puso mo, masyado kang na-engross sa isang bagay, tandaan mo, depende yan sa iyong tinitignan. Depende yan sa iyong ginugugulan. Anong sabi ng Bible, kapatid? Sa Acts chapter 5, verse 3, tignan po ninyo. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Now, hindi ko titignan dito, kapatid, yung offering ha. Ang titignan ko dito, kapatid, yung why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy? Bakit yung filled thine heart? Bakit mo pinuno ang sarili mo ng masamang bagay? Bakit pinuno mo ang sarili mo kasinungalingang mga bagay? Sabihin, pag yung puso natin, pinuno natin ng mali, pinuno natin ng kasalanan, kapatid, hindi na nagagalak ang banal na spirito. Kaya nga, di ba, lagi tayong ginagard sa puso natin, kahit sa mga bagay na meron, huwag mong pupunuin ang sarili mo. Huwag mong pupunuin ang sarili mo, ang puso mo sa mga bagay na kasalanan. Tingnan nyo, yung aspeto ng ating buhay. Tignan mo yung, kasi ang ating buhay, may kanya-kanyang kwarto. Halimbawa, yung kwarto na activities mo. O ano yung pinakamaraming activities ng isang kwarto mo? Yung pakikitungo mo sa tao, tignan mo dyan kung ano ang tama, kung ano ang mga ginagawa mo. Nagtatrabaho ka, paano mo dinidil yung trabaho mo? Nakikitungo ka, sa relasyon mo, tignan mo, lahat ng anggulo na yan, tignan mo kung balansi ba ang puso mo. Di ba? Tignan mo, ito pa mabigat yan, kung anong pinakamarami dyan na ini-spend, kung anong pinakamarami dyan na pinaggugugulan mo ng panahon. Tignan mo, meron tayo, may social natin, sa Diyos, sa pamilya, sa trabaho. O, tignan mo yung mga anggulo na yan. At meron tayong din, kahit mga Kristiyano tayo, may mga bisyo din tayo.
May kwarto ka rin sa Diyos. Diyan, titignan mo dyan kung saan ka dyan, sa simple na lang bagay. Tayo naman, mga tao, kung sino ang pinakabinibigyan mo ng panahon, yun ang puso mo. Kaya wag mong punuin yung sarili. Diba, may mga tao na ang hilig sa pelikula. Kapag nagbukas kayo ng Facebook, puro pelikula na pinanonood mo eh. Mahilig ka sa teledrama, buong maghapon. Pero tignan mo yung sa isang aspeto ng buhay mo. Meron naman iba, addict na sa exercise. Kung sino mas marami dyan. Meron tayong, wag na natin 24 oras, 12 oras na lang. Kasi yung 12, tulog mo yun eh. Pahinga mo eh. Yung activities mo sa isang araw, tignan mo. Pero yung sa Diyos, makikita ninyo, butal na lang ang ibinibigay natin minsan. Habaan mo na, sa 7 araw na yan, saan ka madalas? Doon mo makikita kung nasaan ang puso mo. Ha? Kaya nga, lalo na pag Wednesday, sa mga gawain kapatid, dapat nandoon kayo. Ibigay mo yung para sa Panginoon mo na oras. Kasi sabi niya, kapatid, dito kaya nga sinabi ng Panginoon kay Ananias, bakit pinuno mo bakit? Anong punong-puno niya? Tignan niya, may mga tao punong-puno ng trabaho. Kapiranggot lang sa Panginoon. Kasi minsan natalo tayo ng sanlibutan eh. Dapat balanse, mga kapatid. Sa tingin ko, ang hindi nakaka-overdose yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi sabi na naman, sa alak, drink moderately. Kasi pag sumobra ka talaga dyan, talagang kakainin yung espiritu mo. Pero sa Diyos, kahit sumobra ka, hindi yan nakakabaliw. Pero merong iba, napakagrabe sa trabaho. Kaya meron nga sinabi nung isang preacher tingnan nyo, trabaho kayo ng trabaho, hindi naman nagbigay sa inyo ng kapayapaan yung trabaho ninyo. Okay lang yung trabaho, bigyan nyo ng panahon, pero dapat mas malaki ang ibigay nyo sa Panginoong panahon. Kaya minsan kahit linggo, napapabayaan na eh. Maraming Kristiyano, ito makinig yan, maraming Kristiyano, bagamat nasa church, pero hindi nagbabasa ng Bible. Oo. Madalas, kahit nasa gawain ng Panginoon, kahit minsan sumasama na, pero pag sa bahay na, hindi nagbabasa ng Bible. Wala nang devotion. Dapat makagkaugalian mo, kasi spirit yan eh, yun ang binabantayan mo yung puso mo eh. Kaya the reason why ito, makinig kayo ha. Ito, observation ko na lang dito sa atin. Mayroon dito, lagi nandyan sa preaching. Nandyan sa Wednesday. Nagbibigay pa nga eh. Pero tignan ninyo, ang daling mahatak ng sanlibutan. Ang daling mahagap. Kasi bakit? Kahit dito kayo nakatira sa church, kung wala kayong devotion sa sarili ninyo, pag-aaral ng Bible, hahatakin ka pa rin sa sanlibutan. Alam niyo po, ang pagtulog sa church, will not guarantee yun na matibay ka. Kahit matulog ka pa dito araw-araw sa church, kung wala kang pagbabasa ng Biblia, kukunin ka ng dyablo. Hindi garantiya lagi kayo nagka-choir. Hindi garantiya yan na nagka-choir kayo, nagba-Bible study kayo sa bahay nyo, pero kung hindi ka naman kasi minsan, kapag may Bible study sa group sa bahay, mayroong grupo, yung iba, nahihiya na lang na hindi umattend. Siyempre, membro siyempre, community doon, may mga Christian. Sister, may Bible study. Ay, nakakahiya naman. Sa isip lang ba, aatin na lang ako. Pero ang totoo, hindi naman siya nagbabasa ng Bible. Ang pagdadalo ng Bible study, hindi yan para sa'yo.
Para yan sa unbeliever, maligtas sila. Pero yung pagpapalago ng puso sa Panginoon, individual yan, sa bahay yan ginagawa. Sa sarili yan, nagbabasa ng Bible, nagpipray. Kaya maraming Christian sa atin dito. Kahit nasabihin ko na sa church member natin, mahihina. Bakit? Hindi talaga nagbabasa ng Bible. Hindi. Ang preaching ko, ulitin ko sa inyo, hindi kayo lalakas sa preaching ng todo. Ang magpapalakas sa inyo ay yung pagbabasa ng Bible ninyo personally. Yung talagang relasyon nyo sa Panginoon. Maraming mga dito, 5 taon, 10 taon natulog dito sa church, naging worker pa. Pero wala eh. Kahit po, minsan, gigisingin ko pa, ako pa magtuturo. Every morning. Kahit gawin ko yon, kung ikaw mismo, tayo mismo hindi nagbabasa ng Bible personally, hindi tayo lalakas sa Panginoon. See? Yung partida na yun, ha? Every morning, dinidisciple ng pastor. Gabi, bina-Bible study. Umaga, bina-Bible study. Iba pa yung tanghali. Pero makikita nyo, ang daling tangayin ng dyablo. Why? Walang personal devotion. Walang personal prayer. At baka wala pa talagang relasyon sa Diyos. Yun po yun. Kaya napakahalaga. Yan ang atake ng puso kapag tayo wala sa Panginoon. Kaya that's why makagagawa pa rin ng masama. Ito si Ananias, kasama na ng mga apostles, pero bakit pinuno mo ang sarili mo ng kisinungalingan? Kaya nga makita nyo sa area ng buhay ninyo, dapat makita nyo, wala na yung mga bagay na pang-akit ni Satanas. Kaya sa mga kabataan, alisin nyo yan yung mga yung mga Koreano na yan, mga Jiao Ping-chang na yan. Hindi nyo yan dapat pag-abalahan. Huwag kayong, alam nyo, minsan may naririnig ako minsan nakikwentuhan yung mga YP. Dito. Pag nakikita sa Facebook si Wat Si Chow, at saka yung mga si Limpong, abay nagtitilian eh. Ano yan? Ibig sabihin, makamundo ka pa. Kung nakikita nyo si Daniel, ang pugi! Meron nga ako one time dito, nag-preach ako. Pinagalitan pa ako eh. Binanatan ko sinabihan ko lang si Batang Quiapo. Babad na babad kayo dyan sa Batang Quiapo, hindi naman kayo pinapakain dyan. Hindi kayo magbabad sa Biblia, salita ng Diyos. Sino ba yan? Sabi, bakit mo pinapakailaman yung idol ko? Hindi ko naman siya pinakikialaman. Ang sinasabi ko, ikaw bilang Kristiyano, wala ka na alam nyo ba, idolatry din yan? Hindi ka makapagsimba. Wednesday, hindi ka makapagsimba. Ay, sandali, meron kasing special edition ni ang Batang Quiapo. Manonood ako. Kasi pag nagsimba ako, mamimiss ko si Batang Quiapo. Di ba? Hindi ako galit dyan. Kaya lang, sa ating mga anak ng Diyos, hindi na, alam nyo, kaya nga ako may gap eh. Nung kabataan ko, dahil, di ba, naging active ako sa church, may gap ako na ilang taon na wala na akong alam sa mga artista. Kaya makikita nyo, ang kilala ko ng artista, sila FPJ. Sila Rudy Fernandez. Pero yung the rest doon, wala na kasi nga, hindi na ako nakanood ng mga TV dyan eh. More on gawain na ng Panginoon. Sa simbahan kasi namin, walang TV, Brad. Ngayon talagang kahit worker, may cellphone eh, walang kawala eh. Nakakadungaw ka eh. Kaya ingatan nyo ang puso ninyo na huwag mapunta dyan.
Kaya nga, kahit sa mga may partner sa buhay, may mga sweetheart kayo, huwag niyong ibalang yung puso niyo sa iba. Di ba? Hindi kayo magkamali. Kasi hindi mo masisiguro ang kasalanan sa diablo eh. Kaya kita mo, si Arjen, ang puso niya na kay Brother Alvarez lang kasi nasa gawain siya eh. Kung subukan mo wala ka sa gawain, hindi naman sa pag-ano, baka mamaya masingitan si Sir Arjen eh. Sira! Pag mayroon ka ng sweetheart, wag mo na ibaling yan sa iba. Kaya nasisingitan kayo eh. Kung, minsan, kahit hindi mo na makausap asawa mo, kung active ka sa gawain, wala kang kasalanan. Pero kung sa bahay lang, doon ka, wala kang magawa, magkatrabaho si Mr., si Mrs. mo. Tapos pag may nag-text sa'yo, kakaibigan mo, pwede ba tayo mag-eyeball to eyeball? Patay na. Doon masisira. Kaya nag-uso yung mga pagtataksil. Kailangan kung meron kayong mahal dyan as present, tutok mo lang isip mo sa kanya. Hindi yung patingin-tingin ka pa sa iba. Pag may nakikita ang billboard doon, merong 6 abs, napapaganon ka pa. Kayong mga kababaihan, kala nyo. Ikaw naman babae, lalaki ka naman, makikita mo doon sa billboard, meron doon, alam mo na. Kaya nga ang pinakapanggamot dyan, gawain ng Panginoon. Ang spiritual heart. Tingnan niyo, sabi po dyan, in 1 Peter chapter 5, verse 8. Kaya sabi dyan, but Peter said, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. Buhay po ang diablo. Aataking ka, ooperang ka niyan, lalo na pag active ka sa gawain, titirahin ka niyan. Alam niyo po ito, makinig kayo. Ang diablo ho, ang unang inaatake niyan, unang-una, pamilya. Kasi pahihinain po yung inyong pahihinain po yung pamilya, wawasakin kayo ng diablo. Kahit po yung bagong pamilya na. Kasi ang sinasabi kong pamilya, yung bawa, may asawa ka dati, naghiwalay na kayo, tapos meron ka ng pamilya, wawasakin pa rin kayo ng diablo. Basta relationship niyo sa Panginoon. Kung pareho kayong tapat sa Panginoon, pareho kayo sa paglilingkod, wawasakin kayo ng diablo. Yan ang target niya eh. Kaya nga, yung ibang nagpapagiba sa diablo, nakakalungkot. Ito, mga kapatid, isa sa pinakamalungkot na nangyayari minsan, real po sa church. Ay yung mga pamilya pa sa church, yung po yung nagpapatulan pa. Sabihin, bawa, ikaw, may asawa ka, isa tayong pamilya rito sa simbahan. Alam mo, itong isang babaeng ito, pamilyang ito, maayos naman, may asawa na. At kayo naman din, may pamilya ka. Tapos nagpaparamdaman pa kayong dalawa. Kasi ako, iniisip ko matatanda na tayo para magganyanan pa eh. Pero ano mo ang diablo kasi gagawin ka pang sariwa eh. Kaya marami sa church, even sa church, may nasisira. Kaya nga ako, kapatid, sabi ko, kahit po sa mga babae na dito, never nyo ako makikitang bumibisita sa bahay ninyo. Lalo yung mga may asawa, tapos may abroad, hindi ko yung pinupuntahan kasi iniingatan ko yan. Kasi anong nga naman rampant yan sa iba't ibang simbahan, yung mga pastor, yung mga nasa abroad, pinupuntahan ng pastor eh. Kaya tuloy nangyayari, nagkakaroon ng relasyon yung pastor dun sa mga membro niya eh. Ang dami niyan. Dapat pangalagaan mo yung integridad kasi alam mo nasa abroad yung asawa, pupunta-puntahan mo pa.
Hindi ka ba namang gago, bugok? Kasi wawasakin ka ni Satanas eh. Tapos kahit hindi pa abroad, kayo naman dyan, magkapatid na kayo sa Panginoon, hindi na yung kailangan Kaya ito makinig kayo. Kaya nga ako, mayroon worker dati. Sumasakay sa likod ng isang may asawa na. Pinagalitan ko, huwag kang sumakay dyan. Nakita mo, yung lalaki na yun, ng babae. Wala na rito. Kasi binibigyan mo ng puwang eh. Yung puso mo eh. Kahit kayo ba may asawa na kayo, pagalitan nyo yung asawa nyo, huwag kang sumakay doon. Kahit masabi mo magkakamag-anak kayo. Kung yung asawa ninyo, pagalitan ninyo. Guard your heart. Kaya tama nangyayari, di ba? Ang kapal ng apog nyo, membro kayo pareho, so magsasama kayo, tapos aalis kayo, grabing. Kaya mo yun? Kaya mo yun sa mata ng Diyos? Mga membro? Kaya isa yan, bantayan nyo yung puso ninyo, kasi sisirain ni Satan yan eh. Sinong panalo dyan? Satanas. Yan ang ingatan niyo sa pag-ibig ninyo, lalo na sa Panginoon, kahit sa inyo mismo. Hindi dapat yan nakikita sa among ourselves. Yan kasi sanlibutan lang yan sa hindi pa mananampalataya. Ay, mananampalataya na kayo sa Panginoon. Amen? Kasi kita mo, maapektuhan ka, kaya nga magugulat ka na lang, wala ka na sa Panginoon. Kaya pag may ministry kayo sa Panginoon, tuloy nyo lang yan. Huwag kayong bibitaw dyan kasi iniingatan kayo ng Diyos kapag kayo'y active sa gawain ng Panginoon, mahihirapan kayong magkasala. Pero tanda nyo, pag wala ka na sa gawain ng Panginoon at wala na yung puso mo sa Panginoon, yan na, tuloy-tuloy lang paggawa ng masama. Ingatan ang puso natin. Tingnan natin, ano ba yung mga kondisyon ng puso? Eto, tandaan mo rin to kahit sa pag-ibig ninyo. Kahit sa mga relasyon ninyo. Tignan natin the condition of the heart. Number 1. Ito makikita mo sa isang tao kapag nawawalan ng pag-ibig sa iyo. Number 1, the cold heart. Sabihin, ang malamig na puso. Kapag ang isang tao, kabalit, nanlalamig na yan, tamlay na yan. Minsan wala nang ganang kausapin yan. Kaya minsan dito, yung mga Kristiyano, pag nandyan, hindi man lang ngumiti. Pag kinamusta mo, galit pa. Meron po ganyan. Siyempre, sa tagal na rin natin sa church, ang dami ko na sa salubong. Kahit nung kabataan ko, pag nasalubong ako, yung malamig ng puso, yung galit na. Alam mo kasi, kahit nandiyan ka sa church, kung ganyan ang puso mo, backslider ka pa rin. Hindi naman ibig sabihin nandiyan ka, spiritual ka. Maraming minsan nandiyan sa church, medyo, alam mo na, kailangan ng puso mo talaga, wala kang galit na tinatanim sa puso mo pag nandiyan ka sa church. Yung puso mo, maayos ang heart mo. Ano sabi ng Panginoon? Tingnan niya. Alam kasi ng Panginoon ang puso natin. In Revelation chapter 2, verses 2 and 4, tignan po dyan, sabi niya, I know your works, and your labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Nalulungkot ang Panginoon. Una, ang first love niyan, of course, yung soul winning, no? Yung pag-ibig niya sa Panginoon. Nakita ng Panginoon na nalamig ka na eh. Dati, di ba, makikita mo, dati, excited ka.
Narinig ko pa nga mga Kristiyano sabi niyan, ay, pagtapos yung service sa kahapon, malulungkot na kasi uwi na naman. May miss ko na naman yung church. So, nandun yung puso niya paglilingkod Di ba, ganun ka, pag ikaw na first love ka, talagang gusto mo makita araw-araw lagi yung na first love mo Kahit yung crush mo lang pag sa mga kabataan, sa eskwelahan nakikita mo lang yung crush mo, tuwan-tuwa ka na Pero dito, sabi ng Panginoon, mukhang nanlalamig ka na. Kinakatamaran mo na yung soul winning. Hindi ka na sumasama. Kinakatamaran mo na yung pag-Bible study. Kinatatamaran mo na yung fellowship ng kapatiran. So, nanlalamig ka na. Dapat tayo, mga anak ng Diyos, laging excited. Mawawala lamang yung ganyang excitement mo sa ministry kung ikaw mismo ay nawalan na ng koneksyon sa ating Panginoon. Usually yan pag meron kang kasalanan sa puso mo. Di ba? Sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kaya makikita niyo po ang mga anak ng Diyos, minsan papalayo na sa Panginoon. Kaya makikita niyo, yung wala ng close tie sa Panginoon, umaalis na yan. Malakas ng loob, gumawa ng masama. Di ba kahit siya may asawa, pag yung isang tao, yung isang partner may kasalanan, tapos medyo lumalayo na, magugulat ka, pag gising mo sa umaga, iniwan ka na. Bakit nagkakalakas ng loob ang mga taong ganyan? Wala na na-entice na Kahit ba sa inyo, kahit sa mga magulang, nauso yung mga tanan-tanan, bakit nagkakalakas? Nai-entice na Pag-gising ng magulang, pagbukas ng kwarto, wala na yung anak niya. Bakit? Nagtanan na. Ganun yung sa Panginoon di ba? Pag wala ka na, malayo ka na sa Diyos. Wala ka nang gana sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, tignan nyo ito alam nyo, kapag ang mahal mo, nagbibilang na sa'yo, nanlalamig na yan. Kasi tingnan nyo, obserbahan ninyo, nung nanliligaw pa lang siya, kahit maubusan ng pera, wala sa kanya Bakit? Mahal pa niya Pero habang tumatagal, pag binigyan mo ng pera, binigyan mo ng 1,000, kabibigay ko lang sa iyo niya na. Saan mo ba dinadala yung pera mo? Bakit kinikwenta? Alam niyo, ang nagmamahal talaga, hindi yan nagkikwenta. Hindi yan nagkikwenta. Kasi nung nanliligaw pa nga tayo, binilang mo ba yung pamasahe mo? Nung pumupunta ka kahit na 3 bundok, nga mayroon tayong kasabihan 7 bundok man ay lalakbayin ko, makita ka lamang. Bakit ngayon, wala pa sa paanan ng bundok, di ka na makaakyat? Kaya makikita mo si Brother Pedro, kahit na pababa yung bundok natin, pumupunta. Bakit? In love pa sa gawain Kaya mga hindi in love, kahit na malapit, hindi pupunta yan. Daming angal niyan. Sa nagmamahalan naman, katulad si Mama noon, nung pumapasok yan, ako nagpapamasahe dyan kahit wala akong pera. Magkano naman support ko sa church? 100 pesos. Ang pamasahe namin papunta ng UST, dati naabutan namin 350 3 pesos and 50 centavos. Dalawa kami, 17 yun. Minsan, pagtapos yan uwi, minsan sunduin ko pa. 17, 14 pesos yun. Pagkain ko, ang laking kabawasan nun. Pero hindi ko binibilang, masaya ako Kahit ngayon hindi ako nagbibilang dyan, alam mo bakit? Minsan nga, kahit maraming trabaho yan, may pera, sa akin pa minsan umuutang yan. Siyempre, reciprocal lang yon. Minsan pag wala naman akong pera, sasabihin naman niya sa akin, ako na Kuya Dennis, kasi Kuya Dennis tawag niya sa akin nun Ako na magbabayad. Hindi ako napapagod kahit na kahit nga hindi ako napapagod. Kahit malayo pa yan, pupuntahan mo yan kasi umiibig ka di ba, tignan mo, yung mga kapatiran natin sa abroad, yung mga nanlamig na, tignan nyo, may dumarating pa bang financial sa inyo? Wala na. Sarili niya nalang inintindi niya kasi wala nang pag-ibig yun kahit sa mga anak niya.
Di mo, ang Diyos nga, hindi napapagod mag-supply sa atin ng pagbiyaya eh. Bakit? Hindi siya napapagod umibig eh. Wala nga siyang pakialam kahit saan mo gastusin yan eh. Kaya lang, gusto ng Panginoon, gastusin mo sa gawain niya. Magbigay ka ng portion. Kasi ang prinsipyo kasi ng pagbibigay, kapatid, pag binigay mo yan, bawa, sa asawa mo, pag binigay yan, siya nang bahala mag-disposal nyo, ibigay mo, magiging responsible naman siya eh. Pero kung lahat ng ultimo 5, kikwentahin mo, saan napunta yan, yan nga ba nalistahan ninyo? Di ba? Kahit ako, kami ni Mama, practice kami, kung ano yung sweldo niya, hindi ko natatanungin kung saan niya pinupunta. Trabaho naman niya yan eh. Kasi ako, sa akin kasi, yung pag-aasawa namin ni Mama, wala akong pakialam din sa mga conjugal na yan eh. Isa lang ang prinsipyo ko. Kung nagsama kami, kung ano yung damit kong pinasok, nagsawa kami, kung maghiwalay man kami, yun din ang dadalhin ko. Wala akong pakialam din sa mga property na yan. Yun ang akin. Hindi ako mag-aabilang, yung daming ano, wala, sa'yo na yan. Kung bawa, di na kami nagmamahalan, o sa'yo na yan. Alis na lang ako. Ganun lang ako. Kasi pag nagbigay ka, walang ano. Kaya ang Diyos nga, pag nagbigay ng eternal life, wala siyang ano, walang singilan yan. Kaya pag nanlalamig na, makikita mo yan. Yun na yun. Yung, lalo na, pag may asawa kayo sa abroad, ang tagal na dumating, nadya-delay na ng 6 na buwan. Tapos kahit ikaw naman babae, ito naman sa lalaki, pag yung babae, pagkausap mo, lagi mainit ulo. Hindi ko naman inaaway ito. Bakit? Parang naggagawa ng dahilan para maghiwalay kayo. Nanlalamig na yan. Huwag mo nang kausapin. Pag ako, sa totoo lang kapatid, pag hindi ka na mahal ng tao, huwag mo na habulin. Hindi ka na mahal eh. Bakit ko ipapatayin ko sarili ko sa'yo? Pero as long na mayroon ako nakikitang pag-ibig sa'yo, hindi, kahit ganito lang, i-hold ko yan. Kumbaga gagawin ko yung puhunan para wag kang bumitaw. Pero kahit na konti wala na ako makita, bakit pa ako habol-habol sa'yo? Iniwan mo na ako, habol-habulin pa kita. Di ba? Kasi nanlalamig ka na eh. Kaya nga ang Panginoon, pag iniwan mo siya, lantaran na umalis ka sa pag-ibig niya, ang sabi na pagkatawanan kita pag dumating ang panahon na naghihirap ka. Hindi maghahabol sa iyo ang Diyos. Lalo na niligtas ka na niya, tapos ikaw iniiwan mo siya. Abangan ka na lang niya. Kung bumalik ka, papatawarin ka pa rin ng Diyos. Kaya na siyempre iba na sa tao. Lalamig eh. Isa yan kapatid. Alam ng Panginoon. Kaya sa gawain ng Diyos, bantayan natin ang puso natin. Alam nyo, ang puso, ulitin natin, natuturuan yan umibig sa Panginoon. Kapag sinanay mo kasi yung sarili mo sa ibang bagay, kayo, halimbawa, alam nyo ng bawal. O alam mo ng bawal, halimbawa, may asawa ka na, tapos panay ka pa ang text sa ibang lalaki. Tapos, secretly, nakikipag-date ka pa. Talaga manlalamig ka. Alam mo naman, sa gawain ng Diyos, may gawain kayo pag linggo, tapos nakikipag-inuman ka. Doon ka sumasama sa barkada mo. O ano mangyayari? Ilalayo ka. Talagang tuluyan kang manlalamig sa Panginoon. Yon ang mga palatandaan na nanlalamig na sa iyo. Sa mga mag-asawa naman, ako, prinsipyo ko, kaya pag ikaw, asawa mo na, matagal na kayo. Siyempre, yung pag-text, simple na lang yan eh, kasi may tiwala na kayo sa isa't isa. So, may mga mag-asawa na hindi nakapag-usap kahit 2 oras o 1 araw. Yung sapat ng, minsan, may cellphone naman, may text lang, okay na. Kasi kampante ka na. Kung yun doon yung pagkitiwala mo sa tao. Di ba? Pero kung wala kang tiwala, ay lagi mong i-text yun. Kung wala ka na rin tiwala sa sarili mo, lagi kayong mag-text sa isa.
Pero yung may tiwala na, alam na yun, given na yun. Hindi yun ang lalamig. Pero merong literal na lalamig talaga. Kapag sadyo mo na makita, kahit sa abroad, o kaya naman dito, tapos bihira mag-text, hindi mo na maramdaman. Di ba? So yun, nakikita mo na yung panlalamig. Sabi, pinakamabigat nun yung hindi na umuwi sa bahay mo. Nalalamig na talaga yan. Tapos yung pinakamatindi nun talagang panlalamig, yung hindi na umuwi sa'yo. Yung sumama namin, pagising mo, wala na. Alam niyo po, kapatid, pag may mga ganyan, kontrolin niyo yung emotions niyo. Simple lang yan, pag iniwan ka, hindi ka na mahal nun. Tibayan mo sarili mo. Huwag mong ipakita na iniwan ka, magmumukmuk ka sa loob. Ako, real, kami ni mama, binibreak ako niyan eh. Nung kami pa. Pero alam nyo, hindi ako nagmumukmok, magdadamit ako ng maganda. Magbibis, maliligo pa ako. Laging planchado ang buhok ko. Hindi ako magpapakita na, iniwan ako. Mas damor na ipakita mo. Mas damor na paunlarin mo yung sarili mo. Yung bang para makita niya one day magsisisi siya. Huwag yung nung papaawa ka, para maawa niya sa akin, umiiyak ako. Babalik siya kasi nakakaawa ako. Wag. Ipakita mo na maunlad ka. Magsikap ka. Huwag mong i-depress yung sarili mo. Hindi na ako papasok sa trabaho ko. Nalulungkot kasi ako, iniwan ako. Pumasok ka! Saan ka na yung lang bang may Diyos ka! Amen! Kita mo ang Panginoon eh. Kaya alam niyo po, yung panlalamig, pag ganun, ikaw maging mainit ka lalo sa Panginoon. Hindi yan ang buhay. Nasa Panginoon ang buhay. So, yun po yung ingatan natin na kapag nanlamig tayo. Pag nakikita mo na yung sarili mo na, uy, umiibig na ako sa iba. Nag-iiba na yung Diyos-Diyosan ko. Hindi na yung Panginoon ko. Balik ka. Kaya pag may nakita kang sign na lumilis ka, balik mo agad sa Panginoon. Bumalik ka agad sa Panginoon. And then, number 2 is yung confusing heart. God did not tolerate that Christian becomes cold. Hindi pinayagan ng Diyos na tayo maging malamig. Ang gusto ng Panginoon, kapatid, mainit tayo sa gawain ng Panginoon. In Revelation chapter 3, last verse natin, kapatid, and the angel of the church of the Laodicean write, these things saith the Amen. The faithful and true witness, the beginning of the creation. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Ayaw ng Diyos, kapatid, na kayo'y nanlalamig sa Panginoon. Alam nyo, may darating po na ganyan, pero alam niyo po, sabi nga ni David, encourage yourself. Kailangan ikaw mismo ang magdala sa sarili mo. Huwag mong hayaan na kainin ka ng panlalamig mo sa Panginoon. Pag malungkot ka, amatid ka sa church. Kuminsan kasi, ito napapansin ko, kapatid, kahit ito i-handle ko lang sa problema ng isang tao. Alam nyo, kayo pag may problema, nakalimutan ninyo. Ang daming nagmamahal sa inyo eh. Di ba? Manlalamig ka ba kasi dahil ganito? Tandaan ninyo, kung may pamilya ka, may kapatid ka, nandyan yung magulang mo, kung may magulang pa kayo. Kasi kung may problema, mabibigay mo yung problema sa kanya eh. Masasabi mo yung problema sa kanya. Kung nanlalamig ka na,
Maraming kapatiran, marami sa pamilya magbibigay sa iyo, lalo na kung Christian family, ang daming magbibigay ng encouragement sa iyo para uminit ka uli. Ang kailangan, alam niyo po, bakit minsan nadi-discourage ang tao ng lalamig? Kasi ayaw mo bitawan yung kasalanan mo eh. Yun lang naman ang nagiging dahilan kung bakit ayaw mong bitawan ng kasalanan mo. Ayaw natin bitawan yung kasalanan natin. Pero mo sa binitawan mo yan, makikita mo maligaya ka sa Panginoon. Kasi alam niyo po, ang mga bagay, mga tao na umaalaga ng kasalanan, binubulag ka. Yung enchantment ng diablo, akala mo ang saya mo. Kasi alam niyo po, totoo lang, wala namang sasaya pa eh. Maliban of course sa pamilya mo, sa ano man, pero wala nang pinakamasasaya pa yung nandun ka sa kalooban ng Panginoon. Wala namang sasaya dyan. Pwedeng kasiyahan natin lahat yan for a moment. Pero yung Diyos natin panghabang walang buhay, pang walang hanggang kaligayahan yan. O subukan mo mag-alaga ng kasalanan. Lulungkutin ka niyan. Pero yung sa Panginoon, maging active ka, ang saya. Kahit mawalan ka pa ng pera sa gawain ng Diyos, kahit wala kang pera, maligaya. Yun ang hindi nakikita ng tao eh. Na binubulag tayo ng diablo. Kaya ang ginagawa ng diablo, iba't ibang uri para yung puso mo wag mapunta sa Diyos. Tingnan po in last verse natin, in Hebrews chapter 47, ano sabi niya? Sow to yourselves in righteousness. Reap mercy. Break up your fallow ground, for it is, Hosea chapter 10, verse 12. For it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. You see? Kapag ang puso mo, ulitin ko tagtanim ka sa sarili mo ng katuwiran, aani ka ng habag sa Panginoon. Aani tayo ng habag. At sabi ng Panginoon, iyang ating lupang tigang, magbubunga yan. So, magiging masaya ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. At aalisin ng Diyos yan yung mga balakid sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. So, tuloy lang tayo sa Panginoon at i-encourage mo yung sarili mo. Kung meron tayong naranasan mga kalungkutan, mga problema, tuloy ka lang sa Panginoon. Kasi diyan mo magagard yung puso mo eh. Huwag mong ibaling yan, huwag kang maging addict sa ibang mga bagay. Sa Panginoon ka maging addict. Sa Panginoon mo ibigay yung time mo. Of course, siyempre, ibig sabihin, balanse naman. Hindi ko na sinasama yung pamilya natin, trabaho natin, sapagkat ang focus naman natin sa Panginoon. Tama mo, ang buhay mo magiging masaya. Alam mo, ako nga, doon kami sa farm, kahit dito sa gawain, kung iisipin nyo pa, ano ba bang magpapaligaya sa iyo? Ito kahit sa may relasyon na, wag mong gibain. Tapos maglingkod lang kayong dalawa sa Panginoon. Kahit ikaw mismo, wag mong hayaan ang sarili mo na gumalaw na papalayo sa Diyos. Kasi yun lang ang magpapalungkod sa iyo. Yun lang mag-aalis ang kaligayahan mo. Tignan mo, yung mga taong gumawa ng masama, aalis talaga yan sa Panginoon. Pero yung mga taong nananatili sa Panginoon at ang pag-ibig sa Panginoon, kasi kung dalawa kayo na naglilingkod sa Panginoon, magiging masaya. Kaya mo, kahit sa atin naman, isa lang ang gumawa ng mali, lungkot na. Kaya nga, alam mo ito bibigyan ko kayo ng sikreto din. Kung halimbawa, dumating ang time sa sarili mo, yung partner mo, sabihin mo na, partner mo, gumawa ng katarantaduan. Hayaan mo siya. Basta ikaw, gumawa ka ng matuwid. Gumawa ka ng tama sa Panginoon. Dahil ang kaligayahan na sa iyo eh. Wala naman sa Kanya eh. Huwag kang magpa-apekto. Emotions lang yan.
Gawin mong matibay yung sarili mo. Maglingkod ka lang sa Panginoon. Tingnan mo, magiging masaya ka. Kahit sino pa yung gumawa ng katarantaduan dyan, basta diretso ka lang sa Panginoon. Masasaktan ka, siyempre, pero huwag kang masyadong magpa-drone dyan. Kaya mas maganda nga, ngayon, alam natin ang salita ng Diyos. Kung meron man sa inyo dyan, may partner ka, diretso lang kayong dalawa. Huwag kayong gumawa. Kahit sa mga young people, diretso lang sa paggawa ng mabuti sa Panginoon. Malulungkot lang naman kayo kung ang puso ninyo, ibinalin nyo sa iba eh. Pero pag sa Diyos ang pinili natin, magiging masaya. Okay? So, hindi masisira yung puso natin. At gagaling pa kayo. Talagang yung puso nyo magiging kasi alam nyo po, pag right kayo sa Panginoon, wala tayong masyadong iniisip, walang stress eh. O di yung puso mo, titibay, haba pa buhay mo sa Panginoon. Amen? Let's all stand, tayo po yung manalangin. Always guard your heart, because Satan's sick womb, he may devour. Kaya panalangin na natin, kapatid, yung mga nilapa ng dyablo. Wala na yun. Alam niyo, paggabi nga sa inyo, kapag gumawa kayo ng mali, lilit ang mundo ninyo eh. Amen. So awit po tayo, awitin natin yung Majesty. Amen. Praise God. Awitin po natin, ready, sing. Majesty. Brings out His majesty. Unto Jesus be glory, power, and praise. All together. Majesty. Kingdom, authority, flow from His His throne is His own, His hand to praise. so Exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. sing, Majesty. Worship His majesty. Praise the Lord. Jesus who died. In whom is love, His hand to reign. Amen. Praise the Lord. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa iyong salita. Panginoon, biyayaan mo kami ng puso na mapagmahal sa iyo. Puso na matatag sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaang makita mo kami na ang puso namin ay nababaling na sa ibang mga bagay, kundi ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Kaya Ama, maraming salamat po sa mga pagpapala, sa buhay na meron kami ngayon, at sa kaligayahan na meron kami sa iyong pag-ibig. Ang buong araw na ito ay inaari namin sa iyo at humihingi ng pagpapala sa mga kapatiran. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi at sa mga mananatili at sa lahat, Panginoon, ng aming pong gawain, may trabaho, lahat ng mga nagda-drive, ingatan mo, lahat ng may mga negosyo, pagpalain mo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And all the people say, Amen. God bless you, brother and sister. Amen.